Hindi pa man humuhupa ang tensyon, lalo pa itong lumalala. Matapos harapin ng Iran ang paglapit ng mga marine units, may panibago na namang hakbang ang US na mas mabigat at mas seryoso. Isang malaking puwersa ang papunta sa Strait of Hormuz. At ang deployment na ito ay hindi lang simpleng pagpapakita ng presensya, kundi isang hakbang na pwedeng magbago sa kontrol ng isa sa pinakamahalagang ruta ng enerhiya sa buong mundo. Ang ika-82 Airborne Division ay ipinapadala na sa Middle East. Mahigit 2,000 elite paratroopers ang kasama, mga sundalo na sanay sa mabilis, biglaan at mataas na risk na operasyon. At dito nagiging malinaw ang bigat ng sitwasyon. Hindi na lang ito airstrikes o galaw sa dagat. Ito ay malinaw na senyales na papalapit na ang posibilidad ng ground operations. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang mas seryosong parte, ang mga sundalong ito ay bahagi ng Immediate Response Force, isang grupo na kayang kumilos agad sa loob ng 18 oras matapos ang utos. Walang delay, walang mahabang paghahanda. Handa agad sa kahit anong misyon. Hindi lang sila basta infantry. Ang ganitong klase ng puwersa ay dinisenyo para kunin at kontrolin ang mga kritikal na lugar sa napakaikling oras. Kasama dito ang mga airfield, entry points, at mga pasilidad na konektado sa ekonomiya tulad ng oil terminals at pipelines. At dito lumilinaw ang posibleng target, ang Kharg Island. Isang maliit na isla, pero napakalaki ng papel sa ekonomiya ng Iran. Dito dumadaan ang malaking bahagi ng oil exports ng bansa. Kapag ito ay nakuha o nakontrol, hindi lang military ang matatamaan, pati ang kakayahan ng Iran na kumita at magpatuloy sa laban ay maapektuhan. Ang deployment na ito ay hindi lang pagpapakita ng lakas. Ito ay paghahanda sa isang senaryo na dati ay haka-haka lang. Ang mismong paglalagay ng mga sundalo sa lupa at pagkuha ng mahalagang lugar. Habang nangyayari ito, nagbabago rin ang direksyon ng laban. Mula sa long-range strikes papunta sa mas direkta at kontroladong operasyon. Mula sa pagmamatsyag papunta sa aktwal na paghawak ng mga kritikal na lugar. Sa puntong ito hindi pa malinaw kung kailan mangyayari ang susunod na hakbang. Pero malinaw na ang pagdating ng ika-82 Airborne Division ay hindi simpleng dagdag na puwersa lang. Isa itong babala na ang susunod na mangyayari ay pwedeng mas malapit, mas agresibo at mas mahirap pigilan. At habang papalapit ang ganitong sitwasyon, mas nagiging malinaw ang isang bagay. Isang maling galaw lang ang kailangan para tuluyang magbago ang lahat. Dahil kapag nagsimula na ang direktang operasyon sa lupa, hindi na ito kontrolado ng distansya. Kontrolado na ito ng presensya. At kapag nangyari iyon, ibang antas na ng laban ang papasukin ng lahat ng sangkot. Ang nakikita natin ngayon ay malinaw. Ang US ay gumawa ng isang puwersa na talagang dinisenyo para tumugon sa mga biglaang krisis. At ang nangyayari sa Strait of Hormuz ay eksaktong ganitong klase ng sitwasyon. Hindi ito simpleng tensyon lang. Isa itong krisis na may direktang epekto sa buong mundo. Lalo na dahil sa blockade ng Iran na nagdulot ng kaguluhan sa presyo ng langis at gas. Habang tumataas ang presyo, tumataas din ang pressure sa US. Hindi lang mula sa mga kaalyado nito, kundi pati sa ibang bansa na apektado kahit hindi direktang kasali sa laban. At sa gitna ng lahat ng ito, ang deployment ng ika-82 Airborne Division ang posibleng sagot kung paano haharapin ng Amerika ang lumalaking pressure na yun. Dito pumapasok ang kahalagahan ng Kharg Island. Hindi ito basta target lang. Isa itong strategic point na kayang magdikta ng galaw ng buong sitwasyon sa Strait of Hormuz. Kung makokontrol ito, may kakayahan ng US na direktang maapektuhan ng daloy ng oil exports ng Iran at sabay nitong maibsan ang pressure sa global energy market. Pero kasabay ng posibleng benepisyo, may malaking panganib din. Dahil ang ganitong hakbang ay pwedeng ituring na sobrang escalation. Isang galaw na pwedeng magpalala pa lalo ng conflict sa ilalim ng Operation Epic Fury. Matagal nang may senyales na papunta na sa ganitong direksyon ng mga pangyayari. Ilang linggo na ring may usap-usapan na may malaking deployment na paparating. At noong March 6, lumabas ang mga unang indikasyon. Biglang kinansela ang isang malaking training exercise ng ika-82 Airborne Division. Ang mga sundalo na dapat sana ay pupunta sa training ay pinigil sa kanilang base. Isang desisyon na hindi agad ipinaliwanag. Noong panahong iyon, naging maingat ang sagot ng Pentagon. Hindi nila sinabi ang tunay na dahilan. Pero ngayon malinaw na. Hindi ito simpleng pagbabago ng schedule. Ito ay bahagi ng paghahanda para sa mas seryosong operasyon.
Habang nasisira ang military infrastructure ng Iran sa mga unang bahagi ng Operation Epic Fury at Operation Roaring Lion, unti-unting nagbago ang focus ng United States mula sa air at naval strikes papunta sa mas diretsong opsyon, ang paglalagay ng mga sundalo sa lupa. At habang lalo pang lumalala ang sitwasyon sa Strait of Hormuz sa buong mundo, ang dating haka-haka ay naging totoong kilos. Ngayon papunta na ang mga sundalo sa lugar at dito nagiging mas seryoso ang lahat. Hindi pa malinaw kung ano eksaktong gagawin ng ika-82 Airborne Division pagdating nila sa Persian Gulf. Pero mataas ang posibilidad na isa sa mga opsyon ay ang ground assault sa Kharg Island. Isa itong seryosong hakbang na pwedeng magbigay ng kontrol sa isang kritikal na bahagi ng laban. Kung mangyari ito, hindi lang Iran ang maaapektuhan. Pwedeng magbago ang buong galaw ng laban sa Strait of Hormuz. At habang papalapit ang ganitong sitwasyon, mas nagiging malinaw ang isang bagay. Ang bawat galaw ngayon ay may bigat dahil isang desisyon lang ang pwedeng magtulak sa sitwasyon mula sa kontroladong tensyon papunta sa mas malawak at mas diretsong laban. May kakayahan ang ika-82 Airborne Division na magbanta sa mga target sa Gulf region nang hindi kailangang dumaan mismo sa Strait of Hormuz. At ito ang isang mahalagang detalye sa buong sitwasyon. Kahit mapanganib at kontrolado ng Iran ang mismong strait, may paraan pa rin ng United States para umatake o mag-operate ng hindi direktang pumapasok sa pinaka-risky na bahagi. At dito pumapasok ang kahalagahan ng Kharg Island. Nasa tamang distansya ito. Hindi sobrang lapit para maging delikado, pero sapat ang lapit para maging mahalaga sa kontrol ng rehiyon. Ang Kharg Island ay maliit lang kung titingnan. Nasa paligid ng 7.7 square miles. May populasyon na humigit kumulang 20,000 katao. Karamihan ay mga oil workers. Pero kahit maliit, napakalaki ng papel nito sa ekonomiya ng Iran. Dito dumadaan ang halos 90% ng oil exports ng bansa bago makarating sa international market. Ito ang pangunahing lifeline ng ekonomiya ng Iran. Sa pinakahuling datos, umabot sa humigit kumulang $43 billion ang kinita ng Iran mula sa oil exports. At higit kalahati ng kabuuang export revenue ng bansa ay nanggaling dito. Kapag pinagsama mo ang mga numerong ito, malinaw ang isang bagay. At dahil dito nagiging kahinaan din ito ng Iran. Kapag nakuha ito, direktang tatamaan ang ekonomiya ng Iran. Mawawala ang malaking bahagi ng kita nito. At sa ganitong sitwasyon, mahihirapan ng Iran na punduhan ang operasyon nito, mapanatili ang stability sa loob ng bansa, at ipagpatuloy ang laban sa parehong antas. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit lumalabas na isa ito sa pangunahing target. Sa pag-deploy ng ika-82 Airborne Division sa Persian Gulf, malinaw na may mas malalim na layunin ng United States. Hindi lang ito tungkol sa pagpapakita ng presensya o pagdagdag ng puwersa. Mukhang paghahanda ito para sa isang posibleng pagkuha ng Kharg Island. Isang ideya na matagal nang lumalabas, lalo na matapos tamaan ang military infrastructure ng isla sa mga naunang airstrike. Ang ganitong hakbang ay kayang magbago ng balanse ng laban sa isang iglap. Pero kahit gaano kaayos ang plano sa papel, hindi ibig sabihin na madali itong gawin. May mga seryosong hamon. Ang pagkuha ng isang isla na ganito kahalaga ay hindi lang basta paglapag ng mga sundalo. May kasamang panganib, may posibleng resistensya, at may risk na lalo pang lumaki ang laban. At sa puntong ito, habang papalapit ang ganitong senaryo, mas nagiging malinaw ang isang bagay. Ang susunod na hakbang ay hindi lang simpleng tactical decision. Isa itong desisyon na pwedeng magtakda ng direksyon ng buong laban. Kahit gaano kalakas ang ika-82 Airborne Division at ang Immediate Response Force nito, may malinaw na limitasyon ng unit pagdating sa pagkuha ng teritoryo tulad ng Kharg Island. Ang ika-82 ay classified bilang light infantry. Ibig sabihin mabilis silang i-deploy at mahusay sa mabilis na operasyon. Pero hindi sila ginawa para sa mabibigat na laban-laban sa armored units. Sa mismong landing pa lang, delikado na agad ang sitwasyon. Lalo na kung may kalaban na may tanks o mabibigat na armas na handang sumalubong. Dagdag pa dito ang isa pang malaking problema, ang distansya. Mas malapit ang Iran at ang mga missile launch sites nito sa Kharg Island kaysa sa anumang US support base. Mas mabilis makakakilos ang Iran kung may invasion na mangyari. Kaya kahit may plano ang US na gamitin ang ika-82 para mag-pressure at posibleng kunin ang isla, hindi ito ganun kasimple. Totoo na nagkaroon na ng airstrike sa military infrastructure ng Kharg Island. Posibleng tinarget doon ang mga armored assets ng Iran para mabawasan ang banta. Pero may isa pang tanong,
Lumipas na ang ilang linggo mula nang mangyari ang mga strike. May sapat na oras ang Iran para magpadala ulit ng kagamitan at palakasin ang depensa ng isla. Kung nangyari iyon, babalik ulit ang parehong problema. Isang light infantry force laban sa mas mabigat na depensa. Pero dito nagiging malinaw na hindi lang pala ika-82 Airborne Division ang plano ng US. Hindi ito solo operation. Bago pa man ianunsyo ang deployment ng ika-82, nagpadala na ang US ng 2 Marine Expeditionary Unit. Ang isa ay mula sa USS Tripoli Amphibious Ready Group na may kasamang libu-libong Marines mula Okinawa. Ang isa pa ay ang USS Boxer Amphibious Ready Group mula San Diego. Kapag pinagsama, nagdadagdag ito ng libu-libong sundalo sa puwersa ng US sa Persian Gulf. At dito nagbabago ang buong larawan. Ang mga MEU ay hindi tulad ng ika-82 na nakafocus sa airborne deployment. Ang mga ito ay ginawa para sa amphibious assault. Sila ang eksaktong unit na kayang magsagawa ng pag-atake sa isang isla. May kakayahan silang magdala ng mabibigat na armas, armored vehicles at suporta mula sa dagat at ere. Kung ang ika-82 ay mabilis at flexible, ang MEU naman ang nagbibigay ng lakas at bigat na kailangan para makuha at masecure ang isang lugar tulad ng Kharg Island. Sa puntong ito, malinaw na ang plano ng US ay hindi lang pagpapadala ng isang unit. Ito ay isang coordinated operation. Pinagsasama ang bilis ng airborne forces at ang lakas ng amphibious assault units. Kapag pinagsama ang dalawang ito, mas tumataas ang tsansa na kayanin ang mga hamon. Mula sa armored resistance hanggang sa mabilis na reaksyon ng Iran. At habang patuloy ang pagdating ng mga puwersang ito sa rehiyon, mas nagiging malinaw ang isang bagay. Hindi na lang ito tungkol sa pressure o deterrence. Ito ay tungkol na sa posibilidad ng isang direktang operasyon. Isang hakbang na pwedeng magbago ng kontrol sa Kharg Island. At sa mas malaking larawan, pwedeng baguhin ang sitwasyon sa Strait of Hormuz. Ang Marine Expeditionary Unit ay hindi basta ordinaryong puwersa. Ito ang klase ng unit na kadalasang unang dumarating sa gitna ng conflict. Dala ang kumpletong kakayahan para harapin halos anumang sitwasyon. Hindi lang ito binubuo ng infantry. May kasama itong armored vehicles, helicopters, fighter jets at artillery. Sa ganitong sitwasyon, kung may armored response ang Iran sa Kharg Island, may kakayahan ng MEU na salubungin at labanan iyon. At dahil 2 ganitong unit ang ipinapadala kasama ng ika-82 Airborne Division, nagiging malinaw na hindi simpleng deployment ang ginagawa ng US. Ito ay isang kumpletong paghahanda para sa mas komplikadong operasyon. Sa unang tingin, parang ang pinakamalaking hamon ay kung paano kukunin ang Kharg Island. Pero sa totoo lang, mas malaking problema ang susunod na mangyayari. Kung paano ito hahawakan at mapapanatili. Dahil kahit makuha ng US ang isla, dun pa lang magsisimula ang tunay na laban. Ang Kharg Island ay isang napakalakas na bargaining chip. Dito dumadaan ang malaking bahagi ng oil exports ng Iran. Kapag makontrol ito, may malaking leverage ang US sa sitwasyon sa Strait of Hormuz. Pero alam din ito ng Iran. At may mga paraan sila para bawasan ang advantage na yun. Isa sa pinakamatinding posibilidad ay ang pagsira mismo ng Iran sa sarili nitong oil facilities sa isla bago pa ito makuha ng US. Parang ginawa noon sa Kuwait oil fields. Susunugin ang lahat para walang mapakinabangan ng kalaban. Kapag nangyari ito, mawawala ang pangunahing dahilan kung bakit gustong kontrolin ng US ang isla. At ang haharapin ng mga sundalo ay isang matinding sunog at kaguluhan. Mas mahirap kontrolin, lalo na kung nasa loob na sila ng isla. Pero may kapalit ang ganitong desisyon, matinding damage sa ekonomiya ng Iran at posibleng tumagal ng ilang taon ang epekto. Bukod doon, may isa pang malaking advantage ang Iran. Ang lokasyon, malapit lang ang Kharg Island sa mismong baybayin ng Iran. Samantalang ang US support ay mas malayo, mas mabilis makakapagpadala ng reinforcement ang Iran at mas madali silang umatake. Habang ang US, kailangan pang magdala ng supply mula sa mas malayong lugar. At dito pumapasok ang isa pang panganib. Kapag nasa isla na ang US forces, nagiging fixed target sila. Kahit na nasira na ang malaking bahagi ng missile infrastructure ng Iran, may natitira pa ring mobile launchers. Kayang lumabas, maglunsad ng missile at agad bumalik sa taguan. Sa liit ng Kharg Island, hindi kailangan ng maraming strike para magdulot ng malaking pinsala. Kahit ilang tama lang ay pwedeng magdulot ng seryosong casualty. Lalo na kung hindi agad ma-establish ang matibay na air defense. Sa puntong ito, malinaw ang sitwasyon. Hindi lang ito tungkol sa lakas ng puwersa. Ito ay tungkol sa kakayahang hawakan ng sitwasyon pagkatapos ng unang galaw. Ang pagkuha ng isla ay simula pa lang.
Ang tunay na hamon ay kung paano ito mapapanatili habang may tuloy-tuloy na banta. At habang pinagsasama ng US ang bilis ng ika-82 at ang lakas ng MEU, makikita na pinag-iisipan nila ang buong plano. Hindi lang kung paano manalo sa unang laban, kundi kung paano manatiling may kontrol pagkatapos. Pero sa kabila ng lahat ng paghahandang ito, may isang bagay na malinaw. Ang anumang pagkakamali sa ganitong operasyon ay pwedeng magbago ng direksyon ng buong laban. Dahil sa ganitong antas, bawat galaw ay may malaking epekto. Sa kabila ng lahat ng panganib, malinaw na marami sa mga hamon na ito ay kayang paghandaan at lampasan ng US. Habang papalapit ang mga Marine Expeditionary Unit sa Gulf Region at sumusunod ang ika-82 Airborne Division, unti-unting nabubuo ang isang puwersa na sapat hindi lang para kunin, kundi para panatilihin ang kontrol sa Kharg Island kung yun nga ang magiging target. Kasabay nito malamang na may paghahanda na rin sa air defense. Posibleng manggaling ito sa mga base tulad ng Kuwait. At kapag nakuha na ang isla, agad itong gagamitin para protektahan ang mga sundalo. Habang ginagawa ito, patuloy din ang pag-atake ng US air power sa mga missile launch sites sa baybayin ng Iran. Layunin nito na bawasan ang panganib sa mga sundalong ilalapag sa isla. Sa ganitong paraan, sinusubukan ng US na bawasan ang risk na maging madaling target ang kanilang puwersa. Pero kahit mukhang may sagot sa bawat problema, may isang mahalagang tanong. Sulit ba ang ganitong kalaking operasyon? Para sa US, malamang oo ang sagot. Dahil ang tunay na layunin ay hindi lang ang isla, kundi ang kontrol sa Strait of Hormuz. Ang Kharg Island ay nagsisilbing leverage. Isang piraso na pwedeng gamitin para pilitin ng Iran na buksan muli ang strait at ibalik ang normal na daloy ng enerhiya. At sa kasalukuyang sitwasyon, napakalaki ng epekto ng pagkakabara ng strait. Humigit kumulang 20% ng global oil at liquefied natural gas ang dumadaan dito. Ibig sabihin, bawat araw na hindi ito gumagana ng maayos, may epekto agad sa presyo ng enerhiya at sa ekonomiya ng maraming bansa. Sa nakaraang mga linggo, malinaw na nagamit ng Iran ng posisyong ito bilang pinakamalakas nitong baraha. Mula sa dati na halos 140 barko kada araw ang dumadaan sa strait, bumagsak ito sa iilan na lang, minsan 5 o 6 kada araw, at karamihan pa ay konektado sa Iran. Hindi lang iyon, ginawa pa itong paraan para kumita. Nagkaroon ng mga kontroladong ruta kung saan kailangang magbayad ang mga barko para sa ligtas na pagdaan. Umaabot pa umano sa milyon-milyong dolyar ang bayad para lang makatawid. Bukod sa paglikha ng krisis, nagagawa pa ng Iran na pagkakitaan ng sitwasyon. Sa ganitong konteksto, mas nagiging malinaw kung bakit handang mag-risk ang US ng ganitong kalaking operasyon. Hindi lang ito tungkol sa military objective. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kontrol sa isang mahalagang bahagi ng global economy. Ang Kharg Island ay nagiging susi, hindi dahil ito ang sentro ng laban, kundi dahil ito ang nagbibigay ng leverage laban sa Iran. At habang patuloy ang paghahanda ng US, mas lumalabas ang tunay na laban. Hindi lang kung sino ang mas malakas, kundi kung sino ang kayang kontrolin ang daloy ng enerhiya na umaabot sa buong mundo. Maaring sabihin ng Iran na bukas na ang Strait of Hormuz dahil may mga approved routes na silang pinapadaan. Pero malinaw sa US at sa maraming bansa na hindi ito totoong pagbubukas. Dahil sa sobrang taas ng bayad, umaabot ng milyon-milyong dolyar, parang sinasadya itong gawing hadlang. Halos walang barkong makadaan maliban na lang sa mga desperado o may direktang koneksyon sa Iran. Sa ganitong sitwasyon, hindi sapat ang sabihing operational ang strait kung sa realidad ay halos sarado pa rin ito para sa karamihan ng mundo. Dito pumapasok ang halaga ng Kharg Island bilang target. Hindi nito agad sosolusyonan ng problema, pero malaki ang maitutulong nito para baguhin ang galaw ng sitwasyon. Kapag nakontrol ng US ang oil infrastructure sa isla, gamit ang pinagsamang lakas ng Marine Expeditionary Unit at ng ika-82 Airborne Division, direktang tatamaan ng ekonomiya ng Iran. Bilyong dolyar ang mawawala sa kanila. At sa gitna ng kasalukuyang krisis, ang ganitong pressure ay pwedeng magtulak sa kanila na magbago ng posisyon. Sa puntong iyon, pwedeng gamitin ng US ang Kharg Island bilang bargaining chip, isang malinaw na alok. Buksan ng strait kapalit ng pagbabalik ng access sa isla at sa oil flow nito. Pero habang mukhang malinaw ang military option, may isa pang nangyayari sa likod, ang usapan tungkol sa ceasefire. Ayon sa Time Magazine, may mga senyales na nagsisimula na ang negosasyon sa pagitan ng US at Iran. Pero puno ito ng kalituhan at magkasalungat na pahayag. Ayon kay Donald Trump, handa na raw makipag-deal ang Iran dahil sa matinding pinsala sa kanilang military infrastructure.
At isa sa pangunahing layunin ng US ay siguraduhin na hindi magkakaroon ng nuclear weapons ang Iran. May binabanggit din na mas malawak na plano para sa ceasefire. Kasama dito ang mga sensitibong issue tulad ng ballistic missile program at suporta ng Iran sa mga proxy groups. Mga bagay na mahirap pag-usapan at pwedeng maging hadlang sa anumang kasunduan. Sa kabilang banda, ibang-iba ang tono mula sa Iran. Itinatanggi nila na may tunay na progreso sa usapan. Para sa kanila parang nakikipag-usap lang ang US sa sarili nito. Sinasabi nila na ang mga pahayag ng Amerika ay hindi tanda ng kasunduan, kundi pagtatangkang takpan ng kakulangan sa resulta. At ayon sa mga ulat, marami sa loob ng Iran, lalo na sa Islamic Revolutionary Guard Corps ang hindi bukas sa kompromiso. Kahit pa malaki na ang pinsalang natamo ng kanilang military infrastructure. Para sa kanila, ang pag-atras o pakikipag-deal ay pwedeng ituring na kahinaan. Kaya mas pinipili nilang manatili sa matigas na posisyon. Sa huli, dalawang direksyon ang malinaw na naglalaban. Ang military pressure na pinapalakas ng posibleng pagkuha sa Kharg Island at ang diplomatic path na sinusubukang buksan sa likod ng tensyon. Parehong may kakayahang magbago ng takbo ng sitwasyon, pero pareho ring may malaking risk. At habang patuloy ang galaw ng mga puwersa sa lupa, dagat at ere, hindi pa rin malinaw kung alin ang mauuna. Isang kasunduan sa mesa o isang mas malalim na operasyon sa mismong gitna ng laban. Sa puntong ito malinaw kung gaano kagulo at kahirap intindihin ang tunay na nangyayari. Magkaiba ang mensahe ng magkabilang panig. Sa isang banda may usapan tungkol sa negosasyon. Sa kabilang banda, tuloy-tuloy ang pagdadala ng puwersa. At dito pumapasok ang posibleng tunay na dahilan kung bakit ipinapadala ang ika-82 Airborne Division sa Persian Gulf. Oo, posible pa rin ang pagkuha sa Kharg Island. Pero may isa pang mas malalim na galaw na pwedeng nangyayari. Isang strategy na gumagamit ng kalituhan bilang paraan. Habang binabanggit ni Donald Trump ang posibilidad ng negosasyon, posible ring ginagamit ito para guluhin ang loob ng Iran. Dahil sa mga naunang strike at pagkawala ng ilang leader, malinaw na may bitak na sa loob ng kanilang grupo. Kapag ganito ang sitwasyon, nagiging mahirap ang malinaw na komunikasyon. May mga grupo na naniniwalang may usapan na, habang ang iba naman ay sigurado na wala at ang ganitong kalituhan ay pwedeng samantalahin. Habang hindi sigurado ang Iran kung ano ang susunod na mangyayari, patuloy namang lumalapit ang mga puwersa ng US. At habang nangyayari ang lahat ng ito, hindi tumitigil ang galaw sa lupa at dagat. Papalapit ang ika-82 Airborne Division. Kasunod nito ang 2 Marine Expeditionary Unit. Kahit pa hindi tuluyang ituloy ang operasyon sa Kharg Island, ang presensya ng ganitong kalakas na puwersa ay malinaw na mensahe. Ipinapakita ng US na handa ito sa lahat ng posibilidad. Mula sa diplomasya hanggang sa direktang paglalagay ng sundalo sa lupa. Hindi ito basta pananakot, ito ay konkretong paghahanda. Sa ganitong sitwasyon parang ibinalik ng US ang desisyon sa Iran. Ang susunod na galaw ay nasa kanila na. Kung totoo ang negosasyon, kailangan itong maging malinaw at seryoso. Kung hindi naman, malinaw na may paparating na mas matinding hakbang. At habang tumataas ang tensyon, mas lumalapit ang posibilidad ng isang malaking pangyayari. Isang hakbang na pwedeng magtakda ng direksyon ng laban. Bago pa man ipahayag ang deployment ng ika-82, nagsimula na ang US sa pagpapahina ng depensa ng Iran. Ginawa ito sa pamamagitan ng malalakas na bunker-busting strikes laban sa mga underground missile sites sa kahabaan ng Strait of Hormuz. Ibig sabihin hindi ito biglaang plano. Ito ay sunod-sunod na hakbang. Unang pahinain ang kakayahan ng kalaban, pagkatapos ay mag-ipon ng puwersa, at saka maghintay ng tamang oras kung kailan kikilos. Sa ganitong ayos, malinaw na ang lahat ng nangyayari ngayon ay bahagi ng mas malaking plano, kung saan bawat galaw ay may dahilan. At bawat desisyon ay pwedeng magtakda kung saan pupunta ang susunod na mangyayari.